Kapitulo 16 ng Mateo. Humingi ng himala ang mga Pariseo at Saduseo. May mga Pariseo at Saduseo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo, magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makalumlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit. Pero bakit hindi nyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala, pero walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonas. Pagkatapos, umalis si Jesus." Ang babala ni Jesus tungkol sa turo ng mga Pariseo at mga Saduseo. Tumawid ng lawa si Jesus at ang mga tagasunod niya. Pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampalaalsa ng Pariseo at mga Saduseo." Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila kaya niya sinabi yon ay dahil wala silang dalang tinapay. Pero alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya, "Bakit niyo pinag-uusapan ng hindi niyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalatayan niyo. Hindi ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan niyo na ba ang ginawa ko sa 5 tinapay para mapapakain ang 5,000 tao? Hindi niyo na ba naalala kung ilang basket ang napuno niyo ng mga natirang pagkain? Nakalimutan niyo na rin ba ang ginawa ko sa 7 tinapay para mapakain ang 4,000 tao at kung ilang basket ang napuno niyo ng mga natirang pagkain? Hindi niyo ba naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin ko, mag-ingat kayo sa mga pampaalsa ng mga Pariseo at Saduseo?" At saka lang nila naiintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduseo. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang mga tagasunod niya, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabi po na kayo si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias, at ang iba na may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong sila ni Jesus, "Pero sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Juan, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking Amang nasa langit. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit, at ang anuman ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit." Pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus sa mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ipapapatay nila, pero sa 3 araw ay muling mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, "Panginoon, huwag po sanang itulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayas ka sa akin, Satanas.
Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang buhay niya? Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, ibibigay ko sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ako na anak ng tao na dumarating bilang hari. Ika-17 kapitulo. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Tumayo kayo. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Pagtingin nila, wala na silang ibang nakita, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, Huwag niyong sasabihin kahit kanino ang nakita niyo, hanggat ako na ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako at naunawaan ng mga tagasunod niya na ang mga tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki at lumuhod sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsy siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo, pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata, at gumaling ang bata noon din. Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, Dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo,
Kung may pananampalataya kayo na kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit, ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nang nagtitipon sina Jesus at ang mga tagasunod niya sa Galilea, sinabi niya sa kanila, "Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao. Papatayin nila ako, pero mabubuhay akong muli pagkaraan ng 3 araw." Labis itong ikinalungkot ng mga tagasunod ni Jesus. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis at nagtanong, "Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo para sa templo?" Sumagot si Pedro, "Oo, nagbabayad siya." Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan na, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Pedro? Kanino nangongolekta ng mga buwis ang mga hari? Sa mga anak nila o sa ibang tao?" Sumagot si Pedro, "Sa ibang tao po." Sinabi ni Jesus, "Kung ganoon, nangangahulugan na hindi kailangang magbayad ng buwis ang mga anak. Pero kung hindi kayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa atin. Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit. Ibuka mo ang bibig ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang sapat ipambayad sa buwis nating dalawa. Kunin mo ito at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo." Mateo 18. Sino ang pinakadakila? Nang panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, "Sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat." Mga dahilan ng pagkakasala. Nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito, ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Kaya nga, kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay o paa mo, pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang mga mata mo, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Ang nawawalang tupa. Tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ano sa palagay nyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? Ang totoo, kapag nakita na niya ang nawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa
sa 99 na hindi nawala. Ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Kung magkasala ang isang kapatid. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi. Ayon sa kasulatan, kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siyang bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at ano man ang ipahintulot ninyo sa lupa ay papahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang 2 sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit, sapagkat kung saan may 2 o 3 magkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Ang talinghaga ng utusan na ayaw magpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinalan sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng konting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, "Bayaran mo ang utang mo sa akin." Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, "Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Di ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng lubos sa inyong kapwa. 19 na kapitulo. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Judea sa kabila ng ilog ng Jordan. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. May mga Pariseong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas, kaya nagtanong sila, "Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan na sa simula pa, nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama silang 2.
at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Nagtanong uli ang mga Pariseo, pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya, basta't bibigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay? Sumagot si Jesus sa kanila, ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigaasan ng ulo ninyo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan maliban sa sexual na imoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung ganyan po pala ang pag-aasawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog, ang iba'y hindi makakapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ito ng sino man, huwag na siyang mag-asawa. Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. May mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang patungan niya ng kamay at ipanalangin. Pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Matapos niyang patungan ng kamay at pagpalain ng mga bata, umalis na siya. Ang lalaking mayaman. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit tinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba, kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito ang tanong ng lalaki? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng yan, ano pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo. Ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang ilang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Nagsalita si Pedro, paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono, at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. At lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa, dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa
kaysa sa kanyang iniwan at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Ang mga manggagawa sa ubasan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makatatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. Sa kanya pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat." Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga 3:00 na ng hapon. Nang mag-5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo lang kayo riyan at walang ginagawa?" Sumagot sila, "Dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho." Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho." Dumating ang mga nagsimula ng 5:00 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pero pareho lang ang sahod namin?" Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila?" Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak." Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang naglalakad sina Jesus papuntang Jerusalem, inihiwalay niya ang 12 tagasunod sa mga tao. Sinabi niya sa kanila, "Pupunta na tayo sa Jerusalem at ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit mabubuhay akong muli sa ikatlong araw." Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee kasama ang 2 anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mo?" Sumagot siya, "Kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang 2 anak ko sa tabi ninyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Pero sinagot sila ni Jesus, "Hindi niyo alam kung ano ang inihingi ninyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko?" Sumagot sila, "Opo, kaya namin." Sinabi ni Jesus, "Maaaring kaya niyo ngang tiisin. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglalaanan ng aking Ama." Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang inihingi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila.
Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, "Alam niyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila at kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao." Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga tagasunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Ngayon, may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sumigaw sila, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang pagsigaw nila, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipon niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus.